After kong malinisan yung carburetor nito at yung tangke, tapos mapalitan ng fuel pump, tinest drive natin yung Lancer. Kaya lang, tumirik. Hey guys, so eto, mula nung inayos natin tong ulit Lancer ni tatay, unang test drive natin. Ayan, so umaandar naman na siya. Ayan. Wala lang ako taga-camera guys. Wala rin palang camera holder dito, kaya hindi ko rin mapakita sa inyo na nagda-drive ako. Pero ayan, pakita ko muna sa inyo na palis tayo. Ayan. Hindi ko mapapakita guys na ano na umaandar talaga yung kotse. Walang taga-video ngayon. Okay. Ayan. Eto guys, so okay naman yung ating Lancer. Napakainit nga lang. Pasensya nyo na guys kung humuhulas na ako. Hindi mabuksan yung mga bintana. Yan yung issue. Kinonvert ko na to sa electric power window na. Kaso, syempre ang tagal na natenga, hindi na naman gumagana. Hulas. Grabe. Tapos, binuksan ko na lang kahit paano yung aircon. Yung blower na nga lang, wala na nga ring aircon Pero may maingay. Feeling ko yung fan, yung maingay. Maingay yung fan. Tapos, ano pa ba? Medyo maingay yung preno. Okay, kapag natatenga ang isang sasakyan, isa ang preno sa pinaka naapektuhan din. Na tetenga kasi siya, diba? So, kakalawang, nag-stack up yung preno. So medyo malalim pero malakas naman. Although medyo ano nga lang, kaya maingay. Naririnig niyo ba yung mga yung mga huni ng ibon? Yun yung sa fan. Pag pinatay ko yung aircon, ayan, wala na. Pag binuksan ko, ayan. So tingnan ko sa fan. Okay. Mukhang hindi sa fan pala, sa ano to? Mukha sa compressor sa may belt. Kasi pagka hindi naka AC mode yung aircon, walang ingay. Pero pag in-AC ko, ayan yan, mainit. Tapos pagdating sa cambio, medyo matigas nga, pasukin ngayon yung cambio. So titignan ko muna kung pero before to matenga guys, bagong palit din ang transmission fluid nito. Kasi pinalitan ko nga to ng clutch disc, diba? Clutch disc, pressure plate, ako rin mismo yung gumawa. Actually, tinulungan din ako ni Bayaw na magbaba. Yan. Pero dahil nga natenga, kailangan nating ayusin isa-isa. Sa ngayon, pupunta muna akong gasoline station. Magpapagasolina lang ako. Kailangan kong damihan yung gasolina dahil mula nung natenga, diba, nagka-problema nga yung ating tangke. So, para mas mahugasan pa yung tangke, kailangan ko muna lagyan siya ng gasolina tapos i-drain ko ulit. Ganun talaga Grabe init. Tagos na tagos. Tapos wala pa tint yung kotse namin. Grabe ang silaw. Ganito pala yung feeling guys ng nasa loob ka ng incubator. Doon tayo sa isa para malilim. Yan guys, pakarga kami ng mga 1.5, so almost 19 liters din. Pero hindi umagang yung mga chong gauge namin. So mukhang pati yung fuel gauge na sira. Dahil nga napanisan. Tsaka before din matenga to, alam ko binawasan ko ng gasolina to Yan. So mukhang nasira pati yung ating floater. Okay lang yan. Marami talaga masisira pag natitenga ang sasakyan pag hindi nyo nagagamit. Sa ngayon, okay na ako sa test drive kahit papaano. Pero mga naka third gear lang ako Ito guys, so tatapos lang namin magpagasolina, tumirik kami. And sinilip ko rito, syempre bagong gasolina tayo, kaya for sure may gasolina. Pero yung filter natin alang laman Okay. So titignan ko kung marami masyado yung filter. Ayun ang dami niyang bara. Tignan lang muna natin guys kung okay yung pump natin. Pero supposedly okay yan dahil bagong palit yung pump Pinabili ko lang muna si Mrs. ng filter. Ito guys yung itsura ng filter Sabihin sobrang dumi pa talaga ng tangke natin para magkaroon ng ganyang katinding dumi sa ilang araw pa lang. Grabe. Tapos natanggal din yung nasa ilalim.
Pangit kasi yung gantong klase ng filter kaso wala namang mahanap na filter para sa Lancer. Puro mga ganito na lang din ng mga replacement kahit pangit na, wala kang choice. Hey guys, so nakapagpalit na kami ng filter. So wala na naman kami naharap na original pero dahil no choice, kabit na natin yan. Sige be. Sige lang, start mo lang. Di pa pumapasok eh. Sige. Okay na, pumasok na. Wait mo lang. Sige, start mo lang. Pumasok na. Start. Wait lang, okay. Okay, start. Wait lang. Sige lang. Alam ko rin boss ano. Agad eh. Okay. Wala akong hawak. Play mo na, play. Ayan, so makakailang ano pa talaga tayo dyan guys. Makakailang palit pa kami ng filter dyan dahil nga sigurado napakarami ng tangke. Asan yung filter? Yung nga pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Ganito karami yung filter sa loob lang ng 2 araw mula nung nagpalit kami. Ay, init. Hindi pa naman kinakaya ni Miss. Kanina, di ba guys, bago ako umalis, nag-video ako. Sabi ko hindi ako makakapag-video ng test drive kasi wala akong kasama. Wala akong taga-video. Nakasalubong ko si Mrs. Biglang naisipang sumama. Ngayon nagsisisi. Ay! Nagsisisi ba siya sumama? Napakainit. Sana nag-e-bike na lang ako. Okay lang guys yung ano eh, okay lang guys yung walang aircon eh. Pero yung wala ng aircon, tirik pa yung araw. Tapos hindi mo man lang mabuksan yung mga bintana. Alam niyo yung feeling nun guys, alam niyo. Kulog Alam na niyo kulog. yan. Para ka nasa loob ng ano guys, siguro. Hindi ko ma-explain pero ang init, sobra. Basta alam niyo yung sasakyan na nabilad sa arawan. Tapos papasok kayo sa loob. Eh walang tint. Grabe. Hulas. Hindi lang yun. Ganito ka araw-araw, papayat ka eh. Para ka nakasawa na eh. Mas ma-heat stroke ka mo anong papayat. Papayat ka kasi may heat stroke ka na. Hindi ka na makakain. No? Dahil pa nga ayusin dito guys. So malaking gagastusin dito para maging fully working at ano to, pabiyahe ng malalayuan. Pero kung sa makina lang tahimik Pero na siya. Tahimik makina pa rin pala. Oo. Makina transmission guys, wala kayong problema rito. Talagang yung reason kung bakit tumirik to kanina is because yung filter na para na ng gusto, hindi na makaigop ng gasolina yung pump.